Tingnan po natin ng Biblia. Unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5, verse 19. Unang Juan chapter 5, verse 19. Okay, sabay-sabay po basahin natin. 3, 2, 1. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ngayong gusto ko sanang ipahayag sa inyo ng medyo mas maklarong kahulugan ng Christian living. Sa tingin ko, maraming mga tao naligtas daw. Pero ang kanilang pananampalataya na hindi maklaro ayon sa Biblia. Dahil sa mundong ito, maraming mga iba't ibang mga tradisyon, maraming mga maling turo, kasinungalingan ng diablo. Higit sa lahat dito sa bansang Pilipinas, maraming mga ibang relihiyon. Kaya maraming mga Pilipino nakakaroon ng sa kanilang utak ng mga ibang turo sa harap ng Diyos. Kaya ito'y pinakamahalaga po na tayong lahat haharap sa Diyos at hahatulan tayo at ang ayon sa ating ginawa, gagantihan tayo. Ilang mga member, brother, sister, kaya na naligtas sila kung sila ay gumawa ng mali, kung gayon sa harap ng Diyos, wala po. Kaya dapat nating alam mga totoong mga kalooban ng Diyos. Ngayon tayo nabubuhay sa mundo, pero Biblia, salita nito nagsasabi, may dalawang panig. 19, alam natin na tayo'y sa Diyos. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kanya ito may dalawang panig. Kaya, gagamitin ko itong abot upang maintindihan Christian living. Una, ito. May isang Buddha. Dito sa Diyos. Dito, masamang sanlibutan. Ito ngayong ating mga sitwasyon. Tayo, ibig sabihin, mga anang ng Diyos, ligtas na kaluluwa sa Diyos. Ang buong sanlibutan, nasa ilalim ng masamang diablo. Kaya ito, same meaning, diablo. Diablo kumikilos sa sanlibutan. Dito, Espiritu Santo kumikilos. Okay? Kaya, sa harap ng Diyos, dalawang panig. Marami dito sa sanlibutan. Ilan dito sa Diyos. Ito napakahalaga po. Isipin po ninyo, saan po kayo? Nasaan? Sa diablo o sa Diyos? Sana kayong lahat sa Diyos. Paano pwede nyo alam? Ako nasa Diyos. Dapat nating alam itong kanyang salita ayon sa salita ng Diyos. Tingnan ng Biblia, Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 2. Efeso chapter 2, verse 2. Babasahin ko po. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakan ng sanibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anang ng paksway. Ito, dati ninyong nilakaran, bago naligtas kayo lumakas ayon sa lakan ng sanibutang ito. Kaya kayo pagkatapos na isinilang sa mundong ito, kayo nag-aral sa school. Sa school, ano pong pinag-aralan? Mga bagay ng Diyos? Hindi po. Bagay ng sanlibutan.
Kaya kung kayo nag-aral ng masigasig, kung kayo mga papasok sa magandang mga mabuting mga university, pagkatapos ng graduation, papasok sa malaking mga company, mga kukunin ang maraming mga pera, yun ay layunin ng mga tao. Pero, anong sabi dito? Yun ay lakan ng sanibutang ito. Sa paningin natin, tama po ito. Pero anong sabi ng Diyos? Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, yes, sa mundong ito, may isang mga autoridad na nakahari sa buong mundo. Sino siya? Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anang ng paksway. Sino ito? Sino siya? Sino nakahari sa mundong ito? Diablo. Gumagawa sa mga anang ng paksway. Isa pa po, chapter 6. Chapter 6. Verse 12. Verse 12, babasahin ko po. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nakahari sa sanibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Tama po? Kaya sa sanibutan, ito nilikha ng Diyos, sanibutan. Pero dahil sa kasalanan, naging ganito. Kaya ngayon, Diablo ay nakahari sa mundong ito. Kaya halos lahat ng tao nag-aaral sa sanibutan ng mabuti, matuwid. Pero dumadami ang kasalanan, kasamaan. Tama po ba? O, walang guro, walang mga magulang nagtuturo sa kanilang mga anak na ikaw dapat magsinungaling. Ikaw dapat maging masama. Walang ganitong tao. Pero dumadami ang kanitong mga masamang tao. Bakit po? Diablo kumikilos. Espiritual. Ito espiritual situation. Christian living, ito hindi para sa mga ating mga katawan, kundi para sa ating espiritu. Kaya dapat nating alam ng espiritual situation. Kung gayon, may tanong. Ang sanibutan ito nilikha ng Diyos. Pero bakit ngayon Diablo nakahari sa mundong ito? Bakit po? Anong nangyari? Yung natin ng Biblia, Lucas chapter 4. Lucas chapter 4. Mula verse 5 hanggang 7. Dito sabi ng Diablo, mula verse 5, babasahin ko po. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo, siya, Hesus Kristo, Diablo, sa isang mataas na lugar ay ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito. Lahat ng kapangyarihan ito sa sanibutan at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Ito, naibinigay na sa akin. Siya ay tumanggap ng ganitong kapangyarihan, kaluwalhatian. Tama po ba? At ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Sabi ng Diablo, ako tumanggap ng ganitong kapangyarihan na ako nakahari sa mundong ito. Kaya na nilikha ng Diyos ang mundong ito. Paano siya ay tumanggap ng ganitong mga kapangyarihan? Ito. Kayo mga marunong dito, mga anong nangyari sa halamanan ng Eden? Diyos lumikha ng tao ayon sa kanyang larawan. Tao, larawan ng Diyos. Bakit po? Diyos umibig sa tao. Kaya para ibigin ang tao, siya ay lumikha ng tao ayon sa kanyang larawan. Ito ay espiritu. Pero upang magpatotoo ng kanyang pag-ibig, Diyos, tiyang na umibig sa kanya. Kung gayon, tao, sila ba umibig sa Diyos? My question.
My question, kaya may subok, Diablo, ayaw niya ang Diablo. Siya ay tumaliko sa Diablo. Masamang anghel, di ba? Masamang anghel. Kaya, Diablo, siya ay tumukso sa kanila. Sa halaman ng Eden, may isang batas. Huwag kang kumain ng isang mga bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama, mabuti at masama. Ito lamang kautusan sa halaman ng Eden. Ibang mga bunga, okay, kainin ninyo. Ayon sa iyong kalooban. Ang lahat, okay na, walang problema. Pero isa lang, bawal. Bakit? Kung ikaw kakain yung bunga nyo, mamamatay ka. Pero anong sabi ng Diablo? Hindi ka mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay ka. Hindi. Katotohanan, kasinungalingan. Anong ginawa nila? Sumunod sa Diyos o sumunod sa Diablo? Diablo. Kaya, dahil sa kanitong paksuway, nasira ang relasyon. Pag-ibig, nasira. Kayo mag-experience, kung may isang lalaki, isang babae, sila nagmamahalan, kung kailangan, pananampalataya, katapatan sa kanila, di ba? Ito'y pag-ibig. Pero, minsan-minsan siya nagsisinungaling sa kanya. Minsan-minsan siya ay pumupunta sa ibang lalaki o ibang babae. Kung gayon, kahit na minsan, masisira ito. Nga po ba? Yun ay pag-ibig. Kaya, ang tao, sila ay lumipat sa labas ng Diyos. Kaya, pinalayas sila mula sa halaman ng Eden. Nga po ba? Lahat ng tao nilikha ayon sa Diyos, pero dahil sa paksuway, sila ay lumipat sa labas ng Diyos. Tingnan natin ng Biblia. Roma chapter 5. Roma chapter 5. Verse 12. Roma chapter 5 verse 12. Ito nga, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nakasala. Kaya sila ay nandito. At tayo, mga anak nila. Ito'y tayo. Tayo isinilang sa Diablo. Bakit po? Dahil kay Adan at Eva. Maraming tao may reklamo. Bakit ako makasalanan sa Diyos? Oo. Ito'y ginawa ng Diyos dito. Magmahal lang tayo sa isa't isa. Pero tao umalis at pumunta sa Diablo. Ito'y espiritual na situation. Isipin niyo ang iyong buhay. Sa tingin ko, lahat ng mga Pilipino umibig sa Diyos. Pero anong ginagawa nila araw-araw? Sila ba sumusunod sa Diyos o sa Diablo? Araw-araw. Every day. Kaya po ba kapag kayo nagbabasa ng Biblia, masaya. Pero, basahin niyo 2 hours, 3 hours, 4 hours, anong mangyayari? Lumalabas. Kung ako magsasermon sa inyo, mga 2 hours, 3 hours, 4 hours, anong mangyayari? 10 minutes, Pero, every day, ayaw. Minsan, may pag-ibig sa Diyos.
Pero patuloy, ayaw. Bakit po? Tayo isinin lang dito. Ating diwa, umibig sa diablo, kasalanan, kasamaan, mga bagay ng sanibutan, ito ay ating diwa. Kaya na kayo nag-aral ng masigasig, Biblia, pero hindi mawawala ang masamang diwa. Ito'y tayo. Tingnan natin ng Biblia. Unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3. Verse 8. Verse 8. Babasahin ko po. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sila ay gumagawa ng kasalanan. Anong magawa? Patuloy na gumagawa, di ba? Patuloy na gumagawa. Kayo po ba patuloy gumagawa ng kabutihan? Minsan-minsan nakakasala? O patuloy nakakasala ka, minsan-minsan gumagawa ng mabuti? Ano po tama? Subukin ninyo. Sa isang araw, 24 hours, ilang oras ginagamit ninyo para sa Diyos? Ilang oras? Okay, so bilangin ninyo. Ilang oras para sa diablo? Ilang oras para sa Diyos? Mas marami po ba para sa Diyos? Siguro hindi. Diablo. Ito ay ating ngayong mga sitwasyon. Kaya sa harap ng Diyos, lahat ay naligaw. Ito ay espiritual na sitwasyon. Kaya, Biblia nagsasabi, ito, tumadami ang mga kasalanan, kaya wakas, anong mangyayari? Lahat ng ito, itatapon sa impyerno. Ito'y plano ng Diyos. Itatapon sa impyerno, lahat ito. Bakit? Nasa labas ng Diyos. Sa loob ng Diyos, labas. Ito, masama. Madilim. Kaya ito itatapon sa impyerno. Ito'y plano ng Diyos. Lahat ng tao isinilang dito. Pero walang ganitong mga, hindi nila alam, ganitong mga delikatong sitwasyon. Kaya palagi masaya dito. Silang lang nakakaalam. Kapag ako nakasala, ay, takot ako. Siguro may sumpa. Alam nila. Pero walang taong naghahanda tungkol dito, paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, itatapon sa impyerno. Ito'y malaking problema sa mundong ito. Bago tayo nagbasa ng Biblia, tayo man hindi nakaalam tungkol dito. Biblia nagpapahayag sa atin. Ito, spiritual situation. Habang buhay kayo sa mundong ito, masaya dahil sa diablo. Pero anong problema? Kapag namatay na, ano pong madadala? Lahat iiwan. Ni ating ginawa. Kaya po nabubuhay sa loob ng Diyos patuloy. Yung okay na. Pero sa labas, sa sanibutan, pagkatapos ng itong fellowship na ito, sa pag-uwi, ano pong gagawin ninyo? Patuloy, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, mananalangin, sumasamba sa Diyos. Sino po? Siguro hindi. Sa harap ng TV o cellphone, mga sermon time, namamatay ako. Pero sa cellphone, masaya ako. Ito'y tayo. Kayo may experience, di ba? Marunong kayo ito. Tingnan natin ng Biblia, Ikalawang Pedro, chapter 3. Ito ay mga destiny ng mundong ito. Verse 7. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 7. Basahin natin sabay. 3, 2, 1.
Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglilipol sa masasamang tao. Oo. Ngayon, okay, tayo nabubuhay ng libre sa mundong ito. Pero, ganitong mga paghuhukom ng Diyos darating. Ayon sa Biblia, hindi malayo po. Hindi po malayo. Malapit na malapit. Sandali mangyayari ito. Ito, mawawala. Itatapon sa apoy. Ito'y plano ngayon. Kaya, ngayong delikadong sitwasyon. Pero maraming tao hindi nag-iisip tungkol dito. Kaya na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga tao ang kanyang katotohanan. Pero sino naghahanap ng ganitong mga katotohanan? Sino nag-iisip? Sino humingi sa Diyos ng kaligtasan? Konti lang po. Pero anong pong ginawa ng Diyos? Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Ayaw ng Diyos na ang mga taong na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan pupunta sa impyerno. Bakit? Tayo, larawan ng Diyos. Ibang salita, anang ng Diyos. Lahat ng tao, anang ng Diyos. Bumaling na anak. Ligaw na anak. Hindi pa bumalik. Kaya patuloy, ay, Biblia. Bumalik kayo sa akin, di ba? Bumalik kayo. Anong meaning? Balik. Return. Dati, dito yung unang lugar ninyo. Kaya, balik. Umuwi. Maraming salita na nasasabi. Okay? Bumalik, di ba? Balik, balik. Ikaw, umalis, kaya bumalik ka sa Diyos. Kanito, tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao. Pero, ito, kasalanan, paksway. Hindi kaya, okay, ilang tao na nag-iisip, bakit ako mahirap sa mundong ito? Dahil sa diablo, dahil sa kasalanan, ayaw kong kasalanan. Sana ako babalik sa Diyos. Panginoon, ako babalik. Pero anong problema? Ikaw makasalanan. Magbayag ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ikaw makasalanan. Impyerno yung bahay. Siya ay tuwang-tuwa ngayon. Lahat ng tao, dinaya ng diablo. Kaya siya ay, sabi ni Jesus Cristo, siya ay ama ng kasinungalingan. Anong turo ng sanlibutan ito? Sino nagtuturo sa mga tao na paano ang mga tao makapunta sa Diyos, kaharian ng Diyos sa mundo? Sino po nagtuturo? Only Biblia lamang. Tunay na iglesia lamang nagtuturo tungkol dito. Pero walang daan patungo sa Diyos dahil sa kasalanan. Lahat ay naligaw. Lahat ay makasalanan. Marumi. Hindi kaya Diyos. Hindi kaya makapunta sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagsugo ng kanyang anak. Bakit po? Upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya Diyos nagsugo ng kanyang anak. Siya ay ipinako sa cross sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nabuksan na ang daan. Kaya sabi ni Hesus Kristo, ako ang daan, ang buhay, ng katotohanan. Hindi kaya makabot sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. Apo ba? Sabi niya ito, Juan chapter 14 verse 6, ibang daan, wala. Masarap po, walang daan. Lahat kasalanan. Pero dito lamang, Yesus Cristo siya ay nagpasan ng ating kasalanan. Kaya sa Kanya lamang may tamang daan. Ito'y ginawa ni Jesus sa mundong ito. At ang Biblia nagpapatuto tungkol dito, tungkol kay Hesus Kristo.
Juan chapter 14, verse 6. Juan chapter 14, verse 6. Totoo lang narinig ko nga darating daw ng bagong electric boat, smart boat daw. Sabi ni Pastor Che, pero hindi pa dumating. Kaya medyo hindi maganda ito. Juan chapter 14, verse 6. Okay, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Oo, only isang daan patungo sa Diyos. Maraming mga ibang mga salita nagsasabi tungkol dito. Kaya na kay Jesus may buhay. Anong uring buhay? Buhay na walang hanggan. Dito, pansamantala. Ito, totoo lang walang buhay. Okay, my question. Kaya po ba ngayon nabubuhay o namamatay? Nabubuhay. Namamatay. Araw-araw. Ano, iba? Hindi ako buhay, patay. Sino? Kung ano ito? Okay. Siya dito isinilang, ito, mamamatay. Dito 2026. Siya dito isinilang, araw-araw, nabubuhay. Pero, lumalapis sa kamatayan. Tama? Araw-araw siya ay lumalapis sa kamatayan. Tama? Siya ba nabubuhay o namamatay? Araw-araw. Araw-araw lumalapis sa kamatayan. Tama po? Ma'am, siya ba nabubuhay o namamatay araw-araw? Namamatay. Kung kayo ba namamatay araw-araw? Totoo lang dito, buhay patay same. Kanito. Araw-araw tayo nabubuhay. Pero dito, dumating na. Pupunta sa impyerno. Walang hanggang patay. Kamatayan. Ito'y pamumuhay ng taga-sanlibutan. Pero tayo, ngayon ligtas na, nabubuhay dito. Mamamatay. Pero mula dito, ako pupunta sa langit. Kung gayon, ako lumalapis sa langit. Kung gayon, ako ba nabubuhay o namamatay? Kaya po ba naligtas, nabubuhay? Hindi pa ligtas, namamatay. Same meaning, same meaning. Kamatayan, kahulugan ng kamatayan ay nahiwalay sa Diyos. Dito, patay na. Ngayon, parang nabubuhay, pero mamamatay sila. Pero dito, ngayon nabubuhay at mabubuhay magpakailanman. Ito'y Kristiyano. Christian living. Tingnan natin ng Biblia, Unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4, verse 9 and 10. Unang Juan chapter 4, verse 9 and 10. Pasayan natin sabay, 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ganito, dumating si Hesus Kristo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya may pag-ibig ng Diyos. Diba? Narito ang pag-ibig ng Diyos. Sinugo niya ang kanyang anak. Dito, maraming tao nang mamahalan. Yon, pansamantala.
hindi tunay na pag-ibig. Ano ang tunay ng pag-ibig? Yes, na kay Hesus Kristo. Tunay na pag-ibig ng Diyos, ipinahayag sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya sa cross, may pag-ibig ng Diyos. Tunay na pag-ibig. Kaya kayo dapat magbulay-bulay, patuloy upang maintindihan ang pag-ibig ni Hesus Kristo. Ngayon, cross, naging isang mga laruan. Maraming mga decoration, diba? Yun ay hindi ganito. Ito, hindi mapaliwanagan sa ating bibig. Sa pamamagitan ng ating mga puso, unti-unti nakikilala natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Christian living. Hindi teorya ito. Hindi teorya. Tunay na Christian living, sila ay pumasok kay Jesus. Kung ngayon dito natitira dito sa Diyos. Kaya, ngayon sa pamamagitan ni Jesus Kristo, lahat ng mga taga-sanibutang makasalanan, tinatawag, bumalik kayo sa akin. Ngayon, may chance, nabuksan na dito, patuloy, sumisigaw sa kanila, bumalik kayo dito, bumalik kayo. Ating katawan? Hindi po. Espiritu. Ating espiritu dapat bumalik sa Diyos. Kaya po ba umibig sa Diyos? Pwede po ba ninyong ipakita ang iyong pag-ibig sa Diyos? Totoo lang, sa loob ng iglesia, kayong lahat mga tapat. May pag-ibig sa Diyos. Pero sa bahay, sa iyong trabaho, sa kalsada, lumalabas ang pag-ibig ninyo para sa Diyos? Kung kayo umibig sa Diyos, sa bahay, ano pong gagawin ninyo? Sa trabaho, anong gagawin ninyo? Kayo nakakaalam. Pero, kayo po ba sumusunod sa Diyos? Sa iyong bahay, sa iyong matrabaho, na school? Dito, okay, lahat okay. Dito, kayo na parang anghel. Pero, pag-uwi, mga magulang, nalalaman ang mga pananampalataya ng mga magulang ng yung anak. Kung tatanungin ang anak, anong ginagawa yung magulang mo sa bahay? Siya palagi nakahiga sa sopa, sa TV, mga YouTube. Ilang oras nagbabasa siya ng Bible. Bible? Meron ba ang tatay ko Bible? Kung gayon, sino po siya? Siya ba anang ng Diyos o anang ng Diablo? Dito, parang lahat anang ng Diyos. Pero, sa masamang sanlibutan, sino po kayo? Yun ay napakahalaga. Tingnan natin ng Biblia, Colossus chapter 1. Colossus chapter 1. Verse 13, 14. Colossus chapter 1, verse 13, 14. Basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang binamahal na anak. Nasa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng binamahal na anak niya. Anong sabihin? Dati tayo dito, pero sa pamamagitan ni Jesus, lumipan na. Bumaling na. Ito'y tinatawag na kaligtasan. Kung kayo nandito, ayon sa plano ng Diyos, pupunta sa impyerno. Pero kung kayo dito, kung gayon, pupunta sa kaharian ng Diyos. Ito'y kaligtasan. Bibig, walang alaga po. Ipakita niyo yung ebidensya, kayo na naligtas na sa pamamagitan ng puso, yung mga tunay na mga buhay, pamumuhay sa mundong ito.
Maraming mga salita nagsasabi na lumipat, bumalik. Tingnan natin ng Biblia, Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44, verse 22. Basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Aking pinawina parang ulap ang mga paksuway mo at ang iyong mga kasalanan na ay ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Oo, kung kayo mga marunong sa salita nito, siguro tuwing mga Bible seminar, narinig niyo ito. Manumbalik ka sa akin. Dito, sabi ng Diyos, manumbalik ka sa akin. Tinubos ko, tinubos kita. Anong meaning? Nabuksan na daan. Dahil katib, dahil sa kasalanan, imposible. Kaya na kayo humingi sa akin, walang daan. Kaya na kayo gumagawa ng mga mabuti, hindi kaya, walang daan, walang pintuan. Kaya na kayo nag-aaway sa diablo, hindi kaya. Pero, ikaw, tinubos ko. Anong meaning? Ang iyong kasalanan, nabayan na. Oh, paano nabayad? Oh, Hesus Kristo nagbayad para sa iyo. Yung kasalanan, sobrang dami, hindi mabibilang. Pero don't worry, yung kasalanan, nabayan na. Kaya tinubos na. Pumalik ka. Ito'y nga yung mga mensahe ng Biblia, do ebanghelyo sa kanila, good news, magandang balita. Sa mga makasalanan, walang halaga po ebanghelyo. Bakit? Ayaw pumunta sa Diyos. Kaya, bakit ito ebanghelyo? Bakit ito magandang balita? Ayaw. Pero, paano ako umalis sa kapangyarihan ng ilalim ng diablo? Paano ako makabalik sa Diyos? Pero walang paraan sa kanya magandang balita. Nabuksan na pintuan, madali siya. Dito. Kung kaya, kapag kayo nag-evangelize sa maraming tao, ilan? Mga masaya, di ba? Naligtas na, minsan umiiyak siya. Bakit? Dito napakahirap niya. Ako pupunta sa impyerno, ayaw ako makasalanan, sa ilalim ng diablo, ayaw ko ito. Pero walang paraan. Natakot, hindi makatulog. Pero, nabuksan na. Thank you po, Panginoon. Madali siya dumating dito. Pero ilan? Nawala na ang kasalanan ko. Thank you po. And then, nanatili dito. Nanatili pa dito. Ang kanyang kasalanan, tinubos na. Pero, siya'y ayaw umalik sa Diyos, kundi umibig sa diablo. Ang kanyang kasalanan, nabayan na. Pero, hindi bumalik sa Diyos. Ito, malaking mga problema. Bakit ayaw niyang bumalik sa Diyos? Dahil siya ay umibig sa kasalanan at ng ibang salita, diablo. Tingnan natin ang Biblia, Juan chapter 3. Juan chapter 3. Verse 19, 20. Mula 19 hanggang 21. Juan chapter 3, mula verse 19 hanggang 21. Okay, sabay-sabay, basahin natin. 3, 2, 1. At ito ang kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman.
lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Kaya, sa loob ng iglesia, ilang mga member nagtatako ng kasalanan. Kung anong sabi dito? Siya umibig sa kadiliman. Alam natin na tayong lahat makasalanan. Pero naligtas na Kristiyano, napopo sa kadiliman. Kaya kapag sila nakasala, nag-umpisal. Bakit? Ayaw nila ang kasalanan. Sa liwanag, ang Diyos sa liwanag, ipinahayag na ang kasalanan. Sorry po, ako nakamali. Sorry po. Ito'y tama sa Kristiyano, pero ilan? Patuloy nagtago. May ganitong tao sa loob ng iglesia. Ayaw, ipahayag ang itong kasalanan ko, kamalian ko. Ayaw. Anong ibig sabihin nito? Siya nasa ilalim ng kadiliman. Kaya ang mga fellowship ng mga Kristiyano, palagi nangyayari sa loob ng liwanag ng Diyos. Kaya na mag-isang member na kamali, okay na. Okay, brother. Okay. Don't worry. Thank you. Ito'y tamang mga Christian living. Tingnan natin ng Biblia, Gawa chapter 26. Gawa chapter 26. Gawa chapter 26, verse 18. Ito ay ating mga evangelism. Gawa chapter 26, verse 18. Babasahin ko po. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila ay magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling na mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ito, buksan ang kanilang mga mata. Anong meaning? Buksan ang kanilang mga mata. Sa paningin ng Diyos, silang lahat bulak. Bulak. Kayo po ba bulak? Hindi ito espiritual na mata. Noong halaman ng Eden, anong sabi ng diablo sa kanila, paano natukso sila? Kung ikaw kakain ng itong bunga nito, mabubuksan na ang iyong mata. Kung paano sila ba bulak? Hindi. Espiritual na situation. Espiritual na meaning. May Diyos. May kalooban ng Diyos. May tunay na katotohanan. Ngayon tayong lahat, nabubuhay, wakas, mamamatay. Pero ito ay hindi lahat. May kabilang walang hanggang kaharian ng Diyos. Ay ito nabuksan na ang mata. Di ba? Mata. And, kaya, paano tayo nakapayag sa kanila sa pamagitan ng Biblia? Ito katotohanan. Kaya, sa Bible seminar, maraming mga ebidensya. Totoo lang, hindi ninyo alam mga ebidensya na Garden of Eden, Noah's Ark, Babel Tower, sinumpang Israel. Anong halaga sa ating buhay? Walang halaga po yun. Pero sa pamamagitan ng itong ebidensya, pwede natin na alam na, ito'y katotohanan. Lahat ng mga nasulat sa Biblia, 100% mangyayari. May pakuhukom, makasalanan pupunta sa impyerno. Talaga? Kaya siya nakahanda, nabuksan na ang kanyang espiritual na mata. Kaya, dati, mga balisa, dahil sa mga bagay na sanibutan, kulang pera, may sakit. Ito'y problema dito. Pero, nabuksan na ang kanyang mata. Ito, pansamantala lang. Mahirap. Sandali lang.
Ako, may pag-asa na mabubuhay sa mundo. Ay, karya ng Diyos. Magpakailanman. Kaya, ay, konting mga kahirapan. Ay, okay, okay. Magiging ganito, brother, sister. May kahirapan, pero walang problema. Ito'y Kristyano, hindi po ba? Sila ay nakakaroon ng walang hanggang pag-asa. Ngayon lang mahirap. Sandali lang. Ilang mga Kristyano umiiyak dahil sa mga kulang mga bagay ng mundong ito. Kung gayon, bata, ito bata. Buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay? Mula sa liwanag tungo sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan. Ito'y ginawa ni Hesus Kristo. Kaya sa atin, Hesus Kristo naging Panginoon. At tayo sumusunod sa kanyang turo. Ito'y Christian living. Ayon sa Biblia, ito nga sitwasyon, sandali darating po. O hindi ba layo? Dahil sa nga Russia, sitwasyon ng Russia, Ukraine, ng Middle East, at ang may economic system sa buong mundo, madali, ma-collapse. Talaga. Alam po ba ninyo yung utang ng Philippine government? Narinig ko mga 18 trillion piso. Trillion. Million, billion, trillion. Ito nga yung government utang. At dito, kayo ba walang utang? Kung sasama, pero don't worry, ito nga, walang halaga sa langit. Sandali, darating ang paghukom ng Diyos. Ibig sabihin, isasara, ito. Hesus Kristo, ang darating uli. Ang naligtas na. Kung gayon, kukunin sila. At ang ito, itatapon sa impyerno. Ito'y salita ng Biblia. Kung gayon, ligtas na kaluluwa dapat maghahanda. Tayong lahat haharap sa Diyos, sa paghukom ng Diyos. Ligtas na ako. Okay, sige. Congratulations. Tapos na. Sa mundong ito, isang sanggol. Isinilang na. Cute baby. Okay na? Tapos na? Hindi. Bagong simula. Siya dapat lumaki. Mga cute na baby, patuloy. Patuloy. 10 years. Kanito, anak ko. Ito, 10 taon. 20. Kung gayon. Malaking problema. Diyos may plano na magbibigay sa tao ng maraming mga pag-ibig. Hindi kaya mangmahalan ang magulang sa baby. Only mga one way lang. One way. Mula sa magulang tungo sa tao lang. Diba? Paano kayo magpe-fellows ng masarap sa baby? Hindi kaya imposible. Lahat ng mga dapat lumago upang mangmahalan sa Diyos. Ang lahat ng ating anak, dapat lumaki. Dapat maging mga mabuti, matuwid, banal. Kung gayon, ating pag-ibig magiging banal. Kaya palagi, Christian, mga bumaling na. Ito umalis, bumaling na. Ito'y Kristiyano. Kung gayon, dito marumi. Naligtas na. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo'y lumapit dito.
Pero marumi pa tayo. Ating kasalanan, nabayan na sa pamamagitan ni Jesus. Hindi siya naglinis ng ating loob. Ating kasalanan, nabayan na. Pero ating puso, masama pa, marumi pa. Kaya palagi, ito. At kaya sa mga Kristiyano, ano pa ang pinakamahalaga unang gawin? Anong dapat nating gawin? Una, mahirap. Kung ang iyong anak sa school naglaro, maraming pawis, maraming mga putik. Minamahal na anak. Anong dapat niyang gawin pag-uwi? Maghalik, maghok. Maraming pawis, mabaho. Minamahal na anak. Sino pang mga magulang? Mga anak ko. Sino? Maruming putik, mga pawis, mabaho. Anong una? Maligo. Marumi pa, kaya naligtas na. Dapat maging banal una. Itapon ninyo ang kasalanan una para magmahalan sa Diyos. Siya'y liwanag. Itapon ninyo mga kadiliman ng dyablo. Gaano kadami mga salitang sasabi, ikaw dapat maging banal dahil ako banal. Marumi, hindi kaya makakaisa. Hindi kaya nagmamahalan ang mga marumi. Makasalanan, hindi kaya. Tama daw. Kabanalan. Huwag niyo kalimutan. Naligtas po ba kayo? Dapat maging banal. Itapon ninyo ang mga bagay ng dyablo. Masamang pananalita, itapon po. Masamang plano, masamang pag-iisip, katamaran, itapon po. Pero tayo nasanay sa dito, mundong ito. Dito, sino nagturo sa atin ng mga bagay ng Diyos? Wala po. Kaya dito, masigasig tayo mag-aral uli tungkol sa mga bagay ng Diyos. O saan may pwede natin alam? Saan galing ang mga bagay ng Diyos? Yun ay Iglesia, Biblia, ligtas na kaluluwa, gathering. Naintindihan nyo ito? Ako lang nandito, hindi. Marami. Kaya, nagsasama-sama, marami. Patuloy, Biblia nagsabi, magkaisa kayo. Yun ay napakalaga po. Napakalaga. Tingnan natin ang Biblia. Ikalawang Korinto chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6. 17. Ikalawang Korinto chapter 6, mula verse 17. Babasahin ko po. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Chapter 7, verse 1. Sabay-sabay po, basahin, 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang saktal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Oo, kayo po ba naging anak ng Diyos? Kung gayon, okay ito, linisin natin ang mga sarili mula sa bawat karumihang laman at espiritu. Kaya, naligtas na ako pero nananatili pa sa kasalanan. Siya ay may problema. Umuwi na, pero ayaw, naligo, kung gayon. Mapaho siya, dahil sa kanya, mahirap. Dahil sa kanya.
ilang mga member naligtas daw. Pero nakakasala pa kung gayon. Dahil sa kanya, buong mga pamilya may problema. Kaya, tayong lahat nasanay sa pamumuhay sa mundong ito. At dito, lahat bago. Kaya lahat ay mahirap sa Christian living. Bakit mga dapat umattend sa Sunday morning sa church? Sana ako matulog. Mahirap na ako. Okay. Ayon sa iyong kalooban gawin ninyo. Okay, matulog kayo. Matulog kayo. Kung anong mangyayari, ilang mga brothers and sisters nag-aaral ng masikasik dito, pero siya natulog dito. Kung gayon. Siya lang mga bata pa. Ilan, patuloy, lumalago. Sila ito nga, galing sa Diyos, may regalo. May regalo. Pero balat ay kahirapan. Balat ng regalo ng Diyos, kahirapan. Pero sa loob, walang hanggan. Ito, balat, maganda, malambot. Pero loob, nabulok. Kaya, sa Christian living, kailangan ng mga experience. Ito, hindi teorya. Pag-aaral sa Biblia, and then, kailangan pagsunod upang makilala ang totoong biyaya ng Diyos. Halimbawa, kung kayo sa sanibutan, nagtrabaho ng masigasik, mga 3 days. Sobrang hirap. Walang mo nagtrabaho. Nagpagod. 3 days. Pero walang sweldo. Anong mangyari sa inyo? Masaya o magalit? Masaya. Sino? Walang sweldo. 3 araw. Napakahirap. Pero walang sweldo. Masaya. Sino po? Sino magalak? Wala? Kung magalit. Sino? Totoo nga, huwag niyo madaya ng diablo. Ipahayang yung tutong puso. Sino magalit? Ako magalit. Mga panal lamang. Walang mga galit ako. Ako, totoong magalit. Ito sa nibutan. Kailangan may pera. Bayad. Kung gayon, okay na. Walang bayad, magalit. Pwede, papatayin sila. Pero dito, sa Diyos, 3 days, kayo'y nagbayad at nagpagod, nagpawis, walang sweldo sa summer retreat. Pagkatapos ng summer retreat, sino po magalit? Walang sweldo. Magalit o magalak? Naintindihan niyo ito? Kung summer retreat, ito nangyayari sa libutan, ito imposible. Kayo mismo nagbayad, kayo mismo nagtrabaho, nagsakripisyo, hindi kaya masarap na matulog, mainit, mga mabaho, tawis. Walang sweldo. Pero, magalak. Kaya po ba? Isipin niyo, kaya po ba ito? Sa sanibutan, walang ganitong sitwasyon. Pero paano sa Diyos mangyayari taon-taon? Kaya ako nagsabi sa inyo, kailangan ng experience. Summer retreat, bago summer retreat, mainit, ayaw pagod. Kung mga ligtas na kaluluwa naktipon, okay na. New Year retreat, masaya. Pero summer retreat, halos half
di laligtas. Hindi masunurin. Makasalanan sila. Pero pagkatapos ng summary retreat, punong-puno ng mga galak. Saan galing ka itong mga kagalakan? Only mga nagdanas lamang nakakaalam tungkol dito. Ito'y biyaya ng Diyos. Sa labas, imposible na maintindihan. Parang mga langgam, mga maraming tao nagtipon, umiinit, mga nagtatrabaho, nagsakripisyo, nagdala ng mga mainin ng mga sopas, mga kanin. Pero ang kanilang mga mukha, tuwang-tuwa, paano? Saan galing ng ganitong kakalaka? Walang sweldo daw. Sila, kundi sila nagbayad daw. Naghandok daw. Saan galing ang ganitong kakalaka? Yun ay galing sa Diyos. Kakaiba, tayong napakahirap, pero may galak. Tingnan natin ang Biblia. Colossus, chapter 1. Colossus chapter 1, verse 11. Colossus chapter 1, verse 11. Babasahin ko po. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalulatian. Ang bula dito, para sa laham ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Ito. Katatagan at pagtitiyaga na may galak. Pagtitiyaga, ibig sabihin, may kahirapan, di ba? Pero may galak. Ito, walang mga sitwasyon sa mundong ito. Wala po. Kung gayon isipin natin, bakit dito magalit? Pero dito, bakit magalak? Same situation. Brothers and sisters, same situation. Totoo lang, summary retreat, mas mahirap, di ba? Kayo'y buong puso nagsakripisyo sa summary retreat, pero trabaho, minsan-minsan, hindi tapat. Pero buong puso. Walang kapahingahan. Konti lang. Pero dito, may galak, may galit. Pakityaga na may galak. Ito'y sikreto ng Christian living. Kaya, ito may sikreto ng Christian living. Kailangan ninyo ng buong puso. Buong puso. Kung kayo nagsasakripisyo sa summary ng may mga 50% na puso, kung kayo, yun lamang may galak. Pero ilan? Buong puso nagsakripisyo para sa Diyos. Kung kayo, yes, puno ang iyong puso ng galak. Talaga po. Tingnan natin ang Biblia, Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, verse 2. Dito may mga kapaliwanagan. Bakit may galak sa pagtitiis, pagtitiyaga? Santiago chapter 1, verse 2. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Noon. Pagsubok. Kapag tayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok, maraming kahirapan, kapigatian, ituring ninyong buong kagalakan. Kaya po ba magalak kapag dumating sa iyo ang kahirapan? Halimbawa, kayo'y nananalangin para sa bagong building. Narinig ko, kulang budget. Parang mga problema daw. Magalak po ba kayo? Tayo mahirap.
Maraming kulang, makalak ako. Kung kayo, baliw siya. Di ba? Paano ito? Hindi kaya ito, verse 3, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yes. Ay may kahirapan. Kung kayo nakdadaan sa pagsubok, kung kayo magbubunga ng pagtitiis. Sa tagasanlibutan, dumadating kapag may kahirapan, tatakas, madali. Siya ay matalino sa sanlibutan. Pero sa Diyos, may kahirapan. Sino magtitiis? Siya ay Kristyano. Siya ay marunong tao. Christian living ito. May summary retreat, huwag kayong mag-isip na paano ako tatakas. Takasanlibutan. Una kayo maghanda. Ako may sakit. May exercise. Kailangan malusok ako. Yun ay mabuti, di ba? Bakit tayo nagdadaos ng summary retreat para sa ating sarili? Hindi po. Upang mailigtas ang mga maraming kaluluwa. Bakit tayo magalag? Sa atin may pag-asa. Sa sanlibutan, sa mga taga-sanlibutan, ano pang pag-asa nila? Ano pang pag-asa? Pera, mayaman. Mayaman ba, hindi mamamatay? Marunong, hindi mamamatay? Makapangyarihan, hindi mamamatay? Kaya pansamantala, yun ay hindi blessing. Maraming mga ating mga brothers and sisters nagsasabi, nagtetestimony, mga may sakit, pero gumaling na. Ako tinanggap ko maraming mga biyaya ng Diyos. Sorry po, maliin na biyaya. Bakit? Sana kayong lang malusog. May sakit, sana gumaling kayo. Pero hindi mamamatay kung gayon. Walang katapusan. Kaya pansamantala lang, yun lang. Maraming pera, dito lang. Yun ba, walang hanggang pagpapala? Hindi po. Sa Kristyano, ano ang tunay na blessing? Ito, mga bagay ng Diyos. Walang hanggang bagay. Kung gayon, ano pong walang hanggang bagay? Itong last, ano pong walang hanggang bagay? Pera? Hindi. Hindi madadala, kaya hindi tama. Ano ang walang hanggang bagay? Yung gantimpala. Hindi niyo alam? Hanggang anong ginawa niyo hanggang ngayon? Kung kayo magiging duka sa Diyos, ayon sa iyong ginawa, gagantihan ka. Ito'y batas ng Diyos. Anong ginawa niyo para sa Diyos? Wala? Malaking problema. Biblia, ibang salita, bunga, fruit. Bunga. Espiritual na bunga ng liwanag, mga bunga ng labi, maraming mga iba't ibang salita. Bunga o kantimpala, reward. Ito, walang hanggan. Kalusugan ng katawan, kayamanan, kapangyarihan sa sanlibutan, ito, hindi madadala. Dito lang may bisa. Sana kayong lahat yumaman. Pero, ito itong mga panalangin ko para sa iyo. Dito, mayaman kayo. Dito, I don't care. I don't know. Ako, kayo, dito, magkakaisa. Dito, mahirap. Gusto pa ninyo mga Koreanong mahangang food? Ako man, may mga, minsan-minsan mga Pilipinong food. Iba-ibang amoy. Pero sa Diyos, okay. Tayo magmamahalan. Sanlibutan,
Mahirap. Pero dahil sa wala hanggang pag-asa, nandito ako, nandito kayo. Tingnan natin ng Biblia, Matthew chapter 28. Okay, last question. Kung sa inyo may nananatili pa dito, bumalik kayo kaagad sa Diyos. Ngayon, lahat ng mga kasalanan, nawala na, nabayan na. Kaya, sino pupunta sa impyerno, hindi pa bumalik sa Diyos? Dito, makasalanan. Tayo man makasalanan, pero tayo bumalik sa Diyos. Yun lamang kaibahan. At bumalik na tayo, kaya tayo magsikap na maging banal, maging mapangmahal sa Diyos, at titiis sa lahat ng kahirapan para sa walang hanggang bunga. May utos ni Jesus Kristo sa mga ligtas na kaluluwa. Dalawang mission. Alam po ba ninyo? Lahat ng mga Kristiyano dapat gumawa ng dalawang bagay lang. Ito'y utos ni Jesus. Yon ay nasulat sa Matthew chapter 28, 19, 20. Hanapin po ninyo. Matthew 28, 19. Sabay-sabay, pasahin natin. 3, 2, 1. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano pong ito? Ito'y evangelism. Bago umakyat si Jesus sa Diyos, siya ay nag-utos sa kanyang mga alagad. Last mission. Una, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Paano magiging mga alagad? Kung sila nananampalataya sa Ebanghelyo, bumalik sa Diyos. Kung sila ay makikinig, anong ginawa ni Jesus? Nabuksan ng chance para makapasok sa langit. Ito ay ating evangelism. At sila ay nananampalataya. Kung kayo maliligtas, magiging alagad ni Jesus. Ito ay ating unang ginagawa. Evangelism. Ikalawa, 20. At turuan silang. Sino po sila? Alagad. Alagad ni Jesus. Ligtas na kaluluwa. Turuan silang. Tayo, sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yon ay nasulat sa Biblia. Anong sabi ni Jesus sa akin? Kaya sa pamamagitan ng iglesia, tinuturuan kayo ng utos ni Jesus. Una, tayo ay nag-evangelize sa kanila. Ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, kayo may chance na maligtas, kaya bumalik kayo. Nabayan na ang iyong kasalanan. Ngayon, may open. Kaya, bumalik kayo. Dali-dali. Kaya, somebody chill, Bible seminar. Nagpapahayag sa maraming tao. Narinig nila itong magandang balita. Si Jesus nagbaya sa kasalanan ko. Sige, ako babalik. May ganitong tao. Pero, ayaw. May ganitong tao. Pumaling na, nanatili pa. Pumaling na. Kung gayon, turuan siyang sundin ang mga utos ni Jesus. Ano pong yun? Kaya tayo nag-aaral patuloy mga mga salita. Upang alam na utos ni Jesus, tayo nag-aaral sa Biblia. Ilang mga tao na, ako nagbasa ng isang chapter, pero ano ang utos ni Jesus? Hindi ko alam. Ulit. Ulit, basahin niyo. Ano ang mission na salita? Dapat nating alam. Kalooban ng Diyos. Kabanal lang. Ito kalooban ng Diyos. Ako tapang maging banal.
Pero, marumi pa. Kung anong halaga ang salita? Kaya sa salita, kailangan mga paksunod. Walang paksunod, walang halaga ito. Number 2, panalangin. Panalangin. Ano ang panalangin? Fellowship sa Diyos. Bakit bumalik tayo? Upang magmahalan sa Diyos. Kaya, ibusin ninyo ang iyong buong puso sa Diyos. Marami kulang, okay, mo sabihin sa Diyos. Masaya, okay, sabihin sa Diyos. Parang mating mga ama. Dito, nasira ang mga pamilya, kaya ilang mga member, hindi nila alam pag-ibig ng ama, pag-ibig ng ina. Pero, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ni Jesus, pwede nating alam kung gaano inibig tayo ng Diyos. And then, fellowship. Ano pang ito? Sa panin ng Diyos, lahat ng mga brother sister makakaisa. Bakit? Anang ng Diyos. Anang na makakaisa. Kaya vision ng fellowship, layunin ng fellowship, pakakaisa. Pero minsan nagsisinungaling, testimony makaraniwan. Walang puso, kung gayon. Walang halaga. Kapag kayo nagtipon, kayo nag-testimony ng may tapan na puso. And 4, evangelism. Bakit tayo nakakaisa, nagtitipon-tipon? Upang ligtas sila. Kayo po ba nagtitipon-tipon para kumain dito? Ay, labas, mas masarap, di ba? Bakit tayo nagtipon dito? Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, ayon sa utos ni Jesus, kailangan sila. Para dito, kailangan sakripisyo. Kapag nagtipon, ilan nakahanda ng luga, ilan maghahanda ng mga pagkain, tubig, naglilinis, nag-aayos. Yun ay sakripisyo. And then, offering. Bakit? Tayo ngayon, nabubuhay sa sanibutan. Kailangan tayo. Oh. Sama-sama. Kailangan. Ako mga naghandong ng mga 10K, kaya ibigay po sa akin mga kantimpala. Walang ganito mga salita. Panginoon, salamat po. Sana ako iaalay sa iyo. Ito kaya daw. Bakit siya nagtitiis ng ganitong mga kahirapan? Yun ay kanyang pag-ibig sa Diyos. Bakit ang mga nanay, tatay, nagsasakripisyo para sa mga anak? O to lang ilang mga nanay, tatay, hindi kumain ng mapagkain para sa mga anak. Pero sabi daw, pusong na ako. Bakit? Yun ay pag-ibig na nanay. Hindi po ba? Same situation. Ano po ang iyong pag-ibig sa Diyos? Kung gayon, kusang loob gawin ninyo.
Kaya, lahat ito tapos na. Sila ay hindi bumalik sa Diyos. Kung gayon, mawawala ito. Kung gayon, sila ay haharap sa Diyos. Ano mangyayari? Anong ginawa mo para sa akin? Ako'y nagsabi sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Anong ginawa mo para sa akin habang buhay? Habang may chance, anong ginawa mo? Ilan? Tapat. Ilan? Tamat. Paano pare-pareho sa kanila? Bakit siya ay nagsasakripisyo para sa Diyos? Kapag siya ay dumaan kay Jesus, sa kanya, tinanggap niya ang pag-ibig ni Jesus Kristo. Dito, pag-ibig ni Jesus. Ang kanyang pag-ibig malaki. Kung gayon, pwede niyang ibigay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya pwede siyang mamatay para sa Diyos. Bakit? Yun ay kanyang pag-ibig. Bibig, walang halaga po. Ipakita ninyo ang pag-ibig sa iyong kamay, ang iyong paa, ang iyong katawan. Tingnan natin ng Biblia, Ikalawang Korinto chapter 5, verse 10. Basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya bibig walang halaga po. Kaya, okay, mga tapos ng oras. Ito, kung kayo'y tutong mga ligtas na dito, kayo dapat magdanas dito. Ito ay hindi teorya. Katotohanan. Subukin niyo ito. Tiyang na mangyayari ayon sa pangako ni Jesus Kristo, pangako ng Biblia. Kung kayo nagdanas, itong biyaya ng Diyos, kung gayon, kayo na dito maraming mga kahirapan, pero palagi masaya. Yun ay tunay na Kristiyano. Kaya, kapag nakikita ko yung mukha, alam ko na, siya ay kanina, anak-away sa bahay. Di ba? Pero ilan? Palagi mga papayapa ang kanyang mukha. Alam ko, ang kanyang bahay, maraming problema, maraming mga kahirapan dahil sa mga asawa, anak, mga relatives. Pero palagi siya ay mapayapa. Paano? Siya ay nagdadanas ng tunay na blessing ng Diyos. Sana kayong lahat mga Old Testament church member, palagi lumago. Only Biblia lamang umakay sa atin sa tamang daan. Kaya maging masigasig sa una pag-aaral sa Biblia and then sundin niyo. Walang ibang daan. Yun ay kalooban ni Jesus. Okay, manalangin po tayo.